How do you define forever? Ha? Forever? Ano yun? Forever? Wala naman. Hindi na nag-i-exist yun sa mundo. Forever? Wala namang taong nabubuhay ng forever. Busy ako. Oh, Time sa forever. nega na lahat sa forever. Paano kaya itong si ate na 2 beses na nagka-boyfriend tapos hiniwalayan siya? Magta-try kaya ulit siya ng bagong forever? Yung feeling mo, yung buong mundo mo, parang nag-slow mo. Alam mo yung ganong feeling? Super cute niya. Alam mo yun, yung super kilig na kilig ka. Papalapit pa lang siya sa'yo. Text-text, tawag-tawag, kain sa labas, hanggang sa nagtanong siya kung pwede nang manligaw. Aba, syempre naman, no? Hindi sinabi ko, oo, pakipot pa ba ako? Eh, hindi na uso pakipot ngayon. Tapos, super princess yung pinaramdam niya sa akin na everyday, may chocolates, tapos may love letter. Hindi kami nagsasawang magkasama together. Tapos after graduation, ako kailangan kong mag-aral sa Manila, pero siya sa Batangas pa rin. So, long distance relationship yung nangyayari sa amin. Pero kahit ganun, bumibisi-bisita pa rin siya, dinadalaw-dalaw niya pa rin ako, binibigyan niya ako ng chocolates, flowers. One time, nagkaroon kami ng get-together with my friends. Nagulat nga ako kasi bigla nila akong kinorner. Napili ko, anong meron? May announcement, pero buntis sa barkada. So parang ganun yung feeling ko. Yung boyfriend ko daw, nakabuntis. Alam mo yun, parang, syempre ako feeling ko, parang, ha? Ano ba ito sinasabi niyo? Eh, kasi kami naman ng boyfriend ko, di ba, okay na okay. May surprise visit pa nga and all. Tapos, yun, nagkausap na kami. Tinanong ko kung totoo ba, nakabuntis ka ba? Alam mo yun, nalalamig ako. Yung feeling na, paano kung totoo? Paano kung oo, nakabuntis nga siya? Tapos ayun, inamin niya nga na oo, nakabuntis siya. Alam mo yun, parang tumigil yung mundo, na parang, ang saya-saya natin, di ba? Anong pagkukulang ko? Tapos, biglang, nag-ring yung phone ko, nagulat ako. Si Tonton tumawag. Kasal na pala niya yun, biruin mo nung panahong yun. Meron ng bata, ano pang gagawin ko, di ba? Syempre, after all the heartaches, kailangan ko rin ng space, kailangan ko ng vacation, kailangan ko ng break. Kaya nagpunta ako ng Batangas. Tapos one time, meron lumapit sa akin na guy. Actually, medyo cute nga siya, alam mo yun. Tapos hanggang sa nakagaan ko na siya ng loob. Tapos, nung fiesta, naalala ko, dun ko siya sinagot. Tapos, na-challenge yung relationship namin. Kailangan niya pumunta ng Qatar. Syempre, para rin sa future namin. Then, pagbalik niya ng Qatar, nag-propose siya sa akin ng kasal. Di ba? Syempre, I said yes. Sabi ko sa sarili ko na ito na talaga, this is it. Ito na talaga yung forever ko. So, bakit ko papapakawalan? Habang tumagal, bigla na lang siyang nanlamig. Parang nawala ng gana sa amin. Ayun papunta na kayo sa, magsisettle down na kayo pero wala, bigla siyang naging ganun. Ang hirap, after the space na hiningi mo sa akin, maririnig ko na lang sa iba na ikakasal ka na umalis ka kasi nakabuntis ka. Siyempre, I moved on. Wala naman ako ibang choice kundi mag-move on, diba? Kung hindi din kasi nangyari to, hindi rin ako magiging strong. Hindi ko rin malalaman yung capacity ko na kaya ko pala. Alam mo yun na hindi lang naman din sa isang tao mo mahahanap yung happiness mo Tumingin ka lang sa paligid mo. Kahit naman na 2 beses na nangyari sa akin yung gano'n, wala pa rin ako na siya pa rin yung forever ko. Hi! I'm Kathleen Ponzalan, 25, at naniniwala ako sa forever. Ayun naman pala, positive pa rin si ate. Push lang natin yan!